everyone! Welcome back muli dito sa ating YouTube channel. Naway nasa mabuti po kayong kalagayan kasama ang inyong mga mahal sa buhay. At para naman sa mga subscribers natin na nasa ibayong dagat, nasa abroad, isang napakalaking sakripisyo ang ginawa upang may mabago ang kanilang buhay at buhay ng kanilang pamilya. Dasal ko po lagi ang inyong kaligtasan. Inilaan natin ang araw na ito na pag-usapan natin ang pag-a-assemble na, ang pagbuo na ng Prosperity Bowl 2026. Narito na po ang step-by-step guide at pagkatapos nito, ibabahagi ko rin po sa inyo saan pwede nyo ilagay ang Prosperity Bowl. Kung bago ka pa lang, huwag kalimutan mag-like, mag-subscribe at i-click yung notification bell para lagi kang mauna sa mga kabang-abang na vlogs at live na mayroon tayo dito sa YouTube channel natin. Bisitahin nyo rin po ang Facebook page po natin. Araw-araw tayo nagbibigay ng mga motivational words, passages, and quotes para naman ma-uplift ang inyong mga emosyon, lalong-lalo na sa mga panahon na talagang hindi natin maiwasan. Very down tayo. Tradisyon na po dito sa YouTube channel natin ang paggawa ng Prosperity Bowl. At bawat taon po, may mga pagbabago tayong ginagawa. May improvement tayong ginagawa. May bagong kasangkapan, may mga tinatanggal na kasangkapan. We change every year dahil ang bawat taon din po ay nagbabago, hindi lamang ang numero, but ang galaw ng mga bituin at ang enerhiya na mas malakas sa bawat taon. Sa darating na taon, 2026, kukulangin tayo sa water element. Mahina ang water element, masyadong malakas ang fire element. Kaya naman, may mga idinagdag tayo at may mga pagbabago tayong ginawa at gagawin para sa Prosperity Bowl. We have to choose the right bowl. At ang bowl na sinasuggest ko po sa inyo, something like metallic, gold, or metallic na bowl is the choice for the year 2026. Pwede naman kayong gumamit ng ceramic, porcelain, o glass, pero still, for 2026, mas mainam, ito po yung gagamitin natin. Bowl na gagamitin ko is this stainless with metallic color because ang makakatulong to enhance the water element sa 2026 is metal because the metal is the source of water in Feng Shui. Sunod sa listahan po natin ay ang 9 na peraso ng mga bato na pininturahan. So nandito na po sa kamay ko ang 9 na peraso ng mga bato na pininturahan natin ng ginto. Hahanap lang kayo ng mga bato dyan sa paligid ninyo, the rock garden that we have, or mga bato-batong maliit, at yan po ang pipinturahan nyo po. So we wanted to have mas ma-enhance yung metal element and the stone. Ang bato is an earth element, grounding energy. Gusto natin ma-achieve na mayroon tayong maganda at matatag na pundasyon para sa 2026. 9 na piraso dahil hihiramin natin ang swerte at sagana ng period 9. Ang period 9 will last or magtatapos ng 20 years. At kailangan din po natin ng bigas. Ang bigas po, kahit anong kulay ng bigas, anong klase ng bigas, basta bigas po. Kung gaano karami ang bigas, kayo po ang makakasagot niyan, hindi ako. Kasi kung ganito kalaki ang lalagyan ko, siyempre, kailangan ko ng maraming bigas kasi it should be filled dito. Hindi yung umaapaw naman ha, enough lang na mapupuno ito. The bigger the family, the bigger the house, the bigger the business, the bigger the responsibility, the bigger the bowl, mas mainam ang gagawin ninyo. The smaller your house, the smaller your scope, yan, okay lang po yung medyo maliliit na Prosperity Bowl. But i-consider din nyo po ha, i-consider ninyo na sa paggawa ninyo ng Prosperity Bowl, meron kayong 1 dosenang itlog na i-display paikot dito. So you need to understand na magkakasya siya. Ang bigas po ay sumisimbolo ng masaganang ani. We wanted to have a bountiful harvest para sa taong 2026. Cotton. Ang cotton ay sumisimbolo ng magaan na pagdating ng swerte, hindi pahirapan, at i-absorb natin yung positive energy
gamit ang cotton na ito. And maglaan din po kayo ng bulak or cotton kasi sa pagbabalot ng perang papel, sa pagrorolyo ng perang papel, kailangan din ninyo ng cotton. Although maliliit lang, but it's just enough. Ako, ito lang kalaki ang gagamitin ko. Kailangan din natin o gagamitin din natin ay ang 3 angpaw or the 3 red envelope. Humanap kayo ng angpaw. Iba-iba kasi ang design ng angpaw. Iba't iba ang klase ng design ng angpaw. Nasa sa inyo na po kung ano ang mahanap at anong available na angpaw na pwede nyong gamitin. The 3 red envelope. I encountered the question para sa mga kababayan natin na nasa ibang bansa, na yung bansa na yun ay walang binibentang red angpaw tulad ng hawak ko. What you can do is gumawa kayo ng DIY, do it yourself, na pulang sobre. Ang gagawin nyo po, bibili kayo ng papel na kulay pula, glue, and of course, you need to do gunting. Tapos hanap kayo sa YouTube or sa Google, hanap kayo kung paano gumawa ng envelope. The process, paano yon para makagawa kayo in lieu or sa kapamaraanan na gusto nyo magkaroon kayo ng ampaw. Isang dosenang dahon ng laurel. Ang laurel or ang dahon ng laurel ay sumisimbolo ng tagumpay. Noong unang kapanahunan, ang laurel ay ipinapatong sa ulo sa mga atleta, sa mga nagtatagumpay sa mga patimpalak. And with this, a symbol of tagumpay, idadagdag natin to sa ating prosperity bowl kasi gusto natin ma-achieve na ang buong taon ay puno ng tagumpay. 12, isang dosena to represent the 12 months sa buong taon. Isang dosena, mayroon din tayong karagdagang 3 na dahon ng laurel. Kakailanganin din natin ng additional na 3 dahon ng laurel. Ang additional na 3 dahon ng laurel ay ilalagay natin sa ampaw. Ang isa sa mga ampaw ay lalagyan natin nito po. Kailangan din natin ng pera na nagkakahalaga ng 168 or blessings all the way or 999 or ang swerte na gusto nating makamit for the 20 years. So, ang gagamitin ko ngayon is ang gagamitin ko nga din natin ng isang dosenang itlog. Ang itlog ay sumisimbolo bago, new opportunities, bagong simula, and new blessings na darating sa buhay natin. So, 12% na 12 months sa buong taon. Ito po, isang dosena. Please, it should be fresh, hindi luto na itlog. Kailangan din natin ng isang dosenang chocolate money. Itong nahawak ko is a chocolate money. Ito ang itsura niya. May nakagarapon tulad ng hawak ko, meron ding naka-tetra pack or parang plastic lang yung nilalagyan. Kung mauubusan kayo nito, may hugis bar or parang gold bar nito, so pwedeng maging alternate yon. O makakahanap kayo, may hugis na parang mani, parang peanut, so pwede rin yon. At pwede rin kayo kung talagang sa probinsya ninyo ay walang money chocolate tulad ng hawak ko, you can actually have yung matamis, candy na makintab ang balot. So, isang dosena kasi gusto natin na matamis ang relasyon ng bawat isa sa atin kasama na ang ating mga katrabaho, ang ating mga kapamilya, at ating lahat ng mga tao sa ating paligid na makakasalumuhan natin. Gusto natin na isang matamis na relasyon. Bariya na pare-pareha ang value o halaga. Ang gagamitin ko po ay 10 piso. So, I'm holding at 10 peso coin. So, isang dosena po ang hinanda. Kailangan din natin ng isang dosenang perang papel. Pare-parehas din yung value o halaga. Kung gagamit kayo ng 50 pesos, isang dosenang 50 pesos. Kung gagamit kayo ng 100, isang dosenang tigi 100. Kung gagamit kayo ng 500 pesos, isang dosenang tig 500 pesos. Kung gagamit kayo ng 1,000, isang dosena po ng 1,000
perang papel. Isang regular size na orange. Orange symbolizes in feng shui wealth or kayamanan. Optional lang po, nasa screen nyo po, optional. Pwedeng meron, pwedeng wala. So, humanap kayo, kung meron kayo, yung Buddha na maliit. Marami namang nagbebenta nito sa mga department store. Or the old Buddha you have there, na nakaraang taon, ay pwede nyo pa rin gamitin as part of your preparation for the 2026 Prosperity Bowl. So, ang Buddha na meron ako dito is a ivory made na maliit na Buddha. If titingnan nyo yung kamay ko, maliit lang talaga. And if ipagtatabi ko ni orange, sinlaki lang sila ni orange. So, I have here a Buddha. And kwento nito, this has been a gift. At matagal na to. Many years already. I think, kasabay to ng pagsisimula ko sa YouTube. May nagregalo nito. And I'm very thankful. Kaya inaalagaan ko ito. Pag may magbibigay sa inyo ng Buddha, that's very lucky. Kaya pag-ingatan nyo yan na hindi masisira, hindi mababagsak. Kasi that's very valuable. Pumili kayo sa mga kristal kung ano yung gusto nyong ma-achieve. Kung ang gusto nyong ma-achieve ay protektado ang kalusugan ng inyong pamilya, you can have clear quartz. Ito, hawak ko is clear quartz. In fact, sa mga kristal na ni-live sell ko para sa mga VIP, may pa-free ako ng mga clear quartz or charging crystal. This is a charging crystal. So, clear quartz, meron tayo. And at the same time, pwede rin kayong gumamit ng amethyst. Ang amethyst po ay kulay purple na crystal. So, raw, maliit na amethyst. Amethyst is a very good stone para sa 2026. And jade, yung kulay green na crystal. I cannot show you a sample of jade kasi nasa kabilang building. So, the jade is also a good stone or crystal for your protection. So, kung health ang gusto nyong iprotektahan, pili lang kayo. Isa lang. Pero optional ito kung meron kayo. Ngayon, kung gusto mo namang protektado ang buhay at kabuhayan ninyo at mga pamilya ninyo from calamity, kalamidad at disaster, pwede kayong maglagay ng black tourmaline or smoky quartz o di naman kaya red na jasper. At kailangan din natin ng pulang tali at bughaw na tali. Color red and color blue na tali. Pwedeng sinulid ang gagamitin ninyo. Pwede rin ribbon o pwede rin tie strap atang tawag dito. Metallic tie strap ang hawak ko. Pwede rin ganito para mas madali. Kasi, ang gagawin natin ay, ituturo ko later on, itatali natin ang mga perang papel just like this. Itatali po natin ang mga perang papel tulad nito. At nasa gitna nito ay ang cotton or bulak. Pula, to drive away negative energy, to invite positivity. Kulay blue, that's the water element that we wanted to borrow and to enhance sa 2026 kasi kakulangan ng water element. Sa kusina ninyo, magbalot kayo ng asin. Ako, binalot ko ng cling wrap. Maayos na maayos ang pagkakabalot ko ng asin. I wrap it with a cling wrap. Kayo, kung may plastic kayo na pang ice candy, o di naman kaya pang ice wrapper, ice candy or ice candy wrapper, pwede yun ang gamitin nyo to wrap yung asin. Dahil meron kaming ganito, ilalagay ko lang siya sa loob. Yung asin, ilalagay ko lang sa red pouch. Pero kung wala kayong red pouch, okay na yung ganito, nakabalot lang siya. Bakit ibabalot? Siyempre, nagme-melt po yung asin. Ayaw natin itong humalo doon sa bigas at saka iba pang kasangkapan natin. Ano po ang simbolismo ng asin? In Feng Shui, that's a great cleanser. We wanted to cleanse the negative energy na hindi kakapit at hindi tatawid sa 2026. Gusto nating positive energy lang ang mananatili at sasama sa atin in the year 2026 because the positive energy will help us to be productive, will help us to bring money and to bring opportunities. Kailangan natin ng papel at ballpen dahil magsusulat tayo
ng ima-manifest natin, yung i-wish natin na ilalagay natin sa loob ng isang red angpao. Di ba tatlo yon? Isa sa red angpao ay dahon ng laurel. Kasi gusto natin magtagumpay tayo. Pangalawa, ay lalagyan natin ng 168 or 999. At ang pangatlo, doon natin ilalagay ang ating ima-manifest or i-wish sa 2026. I would suggest mag-summarize kayo and make it 9 na wishes para it will align with the period. Okay. Period 9. So, unang-una ay siguraduhin natin na nasa estado tayo na hindi tayo galit, wala tayo sa isang matinding emosyon pag magsimula na tayo sa pagbuo ng ating prosperity bowl. Ilagay natin ito, make sure na malinis po ang ating bowl. It should be metallic. Diniscuss ko na kanina. Gusto natin na matatag na pundasyon para sa 2026. Kaya ang pinakauna nating ilalagay ay ang siyam na bato. Isang matatag na pundasyon. At gusto natin maging magaan ang takbo at daloy ng buhay, i-absorb natin lahat ng good and positive energy, isasama natin, ilalagay ko po sa gitna ay ang cotton or ang bulak. That's the foundation, pinaka-base ng ating prosperity bowl. Ngayon, ay ibubuhos na natin ang bigas. Muli, sa katanungan na kung gaano karami, nakadepende sa kung gaano kalaki ang inyong bowl. Kailangan natin siyang punuin, kaya dadagdagan pa natin siya. Meron pa akong isang lalagyan dito. Iwasan nyo po na aapaw ha. Napakahalaga na i-consider ninyo na hindi siya aapaw, hindi siya mag-overflow para walang aksayang blessings sa 2026 or sa bagong taon. Huwag tayo na may aapaw, may matatapon, or else mayroon tayong aaksayahin na blessings. So, with that level, I think okay na. Itatabi ko yung sobra. Sunod na ilalagay natin ay ang dosena or isang dosenang itlog. Paikot po. Lagyan nyo ng konting distansya between the eggs para may maisiksik pa tayo mamaya. May ilalagay kasi po tayo in between sa mga eggs. So, i-adjust nyo lang po ha. Depending on how big is your bowl, syempre i-adjust nyo to make sure na magkakasya ang fresh, hindi luto na mga eggs. Yan. So, ako mag-a-adjust to make it closer, a little bit closer. Still, isa-sentro natin nasa gitna ng bowl. Ayan. Ngayon, ilalagay na natin in between the eggs ay ang perang barya. Metal symbolizes source of water. Bilog, ibig sabihin natin tuloy-tuloy. So, patapos na yung paglalagay ko
ng mga barya sa bawat portion ng ating bowl. So, lahat ng barya ay nailagay na po. Ngayon, dahil gusto nating magtagumpay, hindi natin kinalimutan si laurel. So, sasabay na natin sa laurel. Magkatabi si barya at saka si dahon ng laurel. Papaikot. Mas maganda, mas buo na klase ng dahon ng laurel. Kasi kung minsan sa palengke, mga punit-punit na. Hindi naman natin masisisi kasi, syempre dried yan. Very brittle kasi pina-dehydrate yung dahon. Okay, ganyan. Pagkatapos nito, ay isusunod naman natin ang mga chocolate na kulay ginto para sa matamis na relasyon at pagsasama sa bawat makakasalamuhan natin na tao sa buong taon. Yan, nailagay ko na po. Ngayon ay maglalagay na tayo ng perang papel na tinali tulad nito. Bago ko po ilagay ang mga iyan, ay magbibigay muna tayo ng demonstration. Halimbawa, ito yung perang papel. Pag rolyo nyo po, kailangan ay nasa labas ang mukha ng pera. Pag mag-rolyo kayo ng pera, whatever the value it is, 20 pesos man yan, 50 pesos, okay lang yan. Basta yung mukha ng pera ay nasa labas. Sa loob nito, maglalagay kayo ng maliit na cotton, maliit na bulak, tulad ng hawak ko ngayon. Lalagay ko sa pinaka loob na banda ng pera ng papel at irorolyo ko ito. Tuloy ko po itong irorolyo. Yan, rolled na po. Rolled na natin. Naka-rolled na siya. Itatali ko na po. Pula at bughaw na tali. Pula for protection. Bughaw is a symbol of the water element. So, isa-isahin ko lang. Kahit ano yung unahin ninyo, pwedeng unahin ninyo yung red o pwedeng yung unahin yung blue. So, isang dosenang pera ng papel, isang dosenang perang papel ang gaganituhin ninyo. So, nakagawa na po ako. Isa na lang yung kulang. Muli, magsasample ako. Ito yung mukha ng pera. Ito yung likod. Sa likod ako maglalagay ng bulak or cotton at irorolyo ko ito. Ayan. Tapos, for the finality, itatali natin gamit ang pula at ang kulay bughaw na pangtali. So, pwede kayong gumamit ng sinulid, pwede rin kayong gumamit ng ribbon, kulay blue and kulay red. O di naman kaya, pwede kayong gumamit ng
ginagamit ko ngayon. Okay? Ngayon, dahil nakumpleto na natin ang isang dosena, ilalagay natin ito sa loob na bahagi. Huwag kayong ma-pressure ha, kasi kung ginamit ko po ay 1,000 perang papel, it's just for the demo purposes, okay? So, huwag tayong mag-ambisyon masyado. Kung wala naman talagang tig 1,000, edi tag 50-50, it has the same power or energy na ibibigay, i-contribute sa buhay natin. So, ayan. Nasa bowl na natin ang perang papel na nirolyo, na sa gitna nito ay ang cotton or bulak. Tinali natin ng kulay blue or bughaw at kulay pula for protection, and as we invite the water element. Ngayon ay maglalagay tayo sa isang angpaw, sa isang red envelope, ay maglalagay tayo ng 3 dahon ng laurel. Pero bago nyo po ilagay ang dahon ng laurel, maglagay tayo ng maliit na bulak or cotton. That symbolizes na magiging magaan ang pagdating ng tagumpay sa buhay natin. Ang isusulat natin dito sa bawat dahon, saka lang, isusulat ko lang muna. Papakita ko mamaya. Nagsusulat pa po ako, ha? Okay. Sa isang banda ng dahon ng laurel, ang isusulat po natin ay 999, 39. Sa kabilang banda naman ng dahon ng laurel ay 168. Pagkatapos niyan ay ipapasok natin sa pulang sobre or angpaw. Ang mga angpaw po ay mayroon itong parang lock sa likod. Gusto natin tagumpay. Ang pangalawang pulang sobre, hawak ko na ngayon. Lalagyan pa rin natin ng maliit na bulak or cotton sa loob. At ilalagay natin ang pera o ang halaga. Depende po sa makakayanan ninyo. Uulitin ko, pwedeng 168, pwede rin 999. And when you place the money, mas mainam, mas maganda na nakaharap ang mukha ng pera. Nakaharap ang mukha ng pera sa pagpasok ninyo sa loob ng angpaw. Yan. So, nasa loob na ng angpaw natin ang perang papel. And to complete 999, syempre may barya ito. Ipapasok ko rin ang natitirang barya. To complete 999 at isi-sealed ko siya. Ayan. The second envelope or the second angpaw has been placed. At ang panghuli na envelope natin, lalagyan ko pa rin ng isang maliit na bulak or cotton. Tapos,
dito nyo po ilalagay, isusulat ninyo sa maliit na papel ang siyam na gusto nyong ma-achieve, i-manifest, mapagtagumpayan sa 2026. Halimbawa, since we are doing a demonstration or pagde-demonstrate, halimbawa ay nakasulat na lahat dito sa papel, ilagay ninyo sa loob at i-sealed nyo rin po. And there you go. Ang pangatlong angpaw ay nakatayo na. Tapos, pwede natin nang ilagay sa gitna ang orange at si Buddha. Buddha symbolizes protection. In addition to that one, may happiness, may kaligayahan because it's a laughing Buddha. Ngayon, kung anong crystal man ang meron kayo, optional lang ha, kung may crystal man kayo na available dyan, tulad ng hawak ko, amethyst, pwede kong ilagay dito si amethyst, pwede kong ilagay dito si clear quartz. At yung asin, kung wala kayong pouch na hawak tulad ng hawak ko, pwede rin nakaganito lang siya, ilagay lang dyan sa harap ni Buddha. Kung meron kayong pouch na tulad nito, of course, you can put it that way lang. Paliitan ko lang siya. There you go. Okay? So, that's our prosperity bowl for 2026. Pagdating sa tamang lokasyon na pagkakalagyan ninyo ng prosperity bowl, unang-una, pwede nyong ilagay sa 2026 sa southeast corner. Siyempre, gamit lang kayo ng compass, download kayo ng compass, o di naman kaya, kung may compass kayo sa bahay, para ma-locate talaga ninyo saan ang southeast corner. At that's the classic talaga na wealth area. Many years na yan, dyan talaga. Now, pwede rin tayong maglagay sa east kasi on 2026, the primary wealth direction or location ay nasa east po. Kung ang east area ninyo ay hindi pwedeng malagyan, may mga ibang gamit dyan, o may lababo dyan, o CR na area na yan, you can go with the secondary na wealth position that is southwest. So, tatlong direction po ang binigay ko ha. Pwedeng south, east, pwedeng east, at pwedeng south, west. Yes, we can actually place a prosperity bowl sa opisina natin. Hindi naman kaya sa tindahan natin. Tindahan natin, may table tayo doon. Pwede tayong maglagay doon. So, sa table ninyo, ilagay mo yung phone mo na may compass, tapos hanapin mo sa ang banda ba ng table mo ang southeast, tapos doon mo siya ilagay because that's the wealth corner ng table mo. At ang pinakamaganda na pagkakalagyan nyo po ay sa sala, sa living room ninyo. This is, hamanap kayo ng tinatawag natin na prominent table or shelf, isang cabinet ninyo, display area ninyo, na nakaharap sa main door ninyo. That's to welcome the prosperity of 2026. To welcome the tagumpay and the blessings sa 2026. Kung titingnan ninyo, hindi ko po binanggit dyan na pwede kayong maglagay ng prosperity bowl sa dining table. So, pwede kayong maglagay. Nagbigay ako ng mga direction kanina. Pwede rin sa home office ninyo o pwede rin sa tindahan ninyo. Pero mas mainam talaga na nasa living room ninyo, nasa sala ninyo, na nakaharap ito sa main entrance or sa main door. Pagpasok talaga ng tao, makikita talaga, bubungad siya. Because that signifies that the prosperity bowl is helping you to welcome blessing, success, and many more opportunities sa bagong taon. Ang mga dapat iwasan natin, unang-una, malapit sa bathroom. Ilayo natin ang prosperity bowl at kahit anong pampaswerte. Hindi ito maganda sa bathroom because bathroom symbolizes negativity. Diyan tayo nagtatanggal ng
dyan tayo nag-dispose, nagpa-flush ng dumi natin, nagtatanggal ng libag natin, the negativity in our body. So, dyan natin siya dinedispose. So, wag na malapit sa bathroom. Kitchen naman, lalong-lalo na ngayong 2026 na napakalakas ang fire element. At ang pinakamalakas na elemento sa kusina is the fire element. Siya ang bida doon. Kaya wag kayong maglalagay ng prosperity bowl sa area na yon. At